Mga kababayan, sabi ng mga DDS, biglang nagsiyahan po, bigla akong naging masaya yung mga DDS. Bakit to? Kasi lumabas yung balita, yung pagre-resign po ni Lucas Bersamin at ni Pangandaman mga boss chief amo, sir. Pero in fairness ako kahit papaano hanga ako dito sa dalawa na ito, si Bersamin at si Pangandaman. Bakit to, mga kababayan? Nag-resign sila kasi nga 'di ba, unang-una si Pangandaman, mga bossing, nadawit sa issue, nabanggit yung pangalan, resign agad. 'Di ba? Resign agad, magre-resign. Bakit? Kasi may delikadesa, mga kababayan. Sa ibang bansa gano'n, mga bossing. Kapag yung nadawit ang pangalan mo, bababa muna ako. Yung iba dyan, sandamakmak na yung ebidensya, ipinagpipilitan pa din na mapabagsak ang presidente. Sabi ni Pilipinas Bangon TV, Richard Marcos, huwag kang mag-resign. Di ba? Malabo naman kasi, mga sir. Bakit po? Kasi ilan lang sila? 600,000? 600,000? Ilang milyon po ang Pilipino? 119 million Pilipino. Siguro 116. Gawin na lang nating 100 million ang Pilipino. Hindi pa po umabot sa 1% yung nagsusumigaw at nagpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. 0.6%. 0.6%, mga kababayan. So paano mo i-expect na bababa si Pangulo dyan? Di po ba alam ng Pangulo natin, mga boss chief amo, sir, na mas madami po ang nakasuporta kay Pangulo, mga kababayan. Di ba? Ano sabi dito? Yung pag-resign, ito po, kinasaya po ng mga DDS. Naku, ayan na, isa-isa na. Ako nga po, mas umahanga pa dyan sa dalawa sa pag-resign, mga bossing. Di ba? Ibig sabihin lang, may delikadesa, mga kababayan. Presidential Communication Undersecretary Claire Castro announced in a Malacanang press briefing that President Ferdinand Marcos Jr. has accepted the resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin. Natuwa naman sa atin si Uncle PTV. Salamat po, sir. Lucas Bersamin and Budget Secretary Amena Pangandaman, according to Castro, both officials steps down out of delikadesa. Yung iba dyan, pinagpipilitan pa din. Tinuturo na, with matching evidence. Ayaw pa din. Yung sandamakmak na mga resibo, 900 na resibo, yun pa lang yung sa impeachment ni Vice Presidente, mga kababayan. Diba? 900. Tapos ilan doon yung peke? Halos 400 plus, mga boss chief amo, sir. Tapos sasabihin lang nila sa atin, ay hindi, ganito, sasagutin namin niya sa tamang panahon. Ano kami? Si Aldab? Ano kami? Sa Itbulaga? Sasagutin namin yan sa tamang panahon. Hanggang ngayon mga kababayan, hindi nila masagot ng maayos yun. Ang ipinagmamalaki nila, yun pong na-i-archive yung impeachment ni Vice Presidente. Kung ako, uulitin ko kung ako ang Vice Presidente, mga kababayan, hindi ako papayag kung alam ko sa sarili ko wala akong ginawang katarantaduhan. Di ba? Hindi ako papayag na na ang idadahilan mo sa taong bayan is 2 impeachment o ilang impeachment ang pumasok sa isang taon. Yun, hindi nyo sasagutin. 16 na lawyer kayo na hinire ko, hindi nyo sasagutin. Hindi nyo lilinisin yung pangalan ko. Lugi naman yata ako. Dami kong bayad sa inyo sa mga lawyer para ipagtanggol, linisin yung pangalan ko. At pagkatapos, yun lang sasabihin nyo, hindi kasi, hindi pwede ang ilang impeachment sa isang taon. Pero, yung issue, nandun pa din. Mga ebidensya, nandun pa din. Di ba? Kung ikukumpara mo, yung Vice Presidente dito, mga boss chief amo, sir, sa dalawa, pasensya na kahit papaano, mga bossing. Diba? Sir Mark, walang kwenta mga kasabay na mong vlogger. Ikaw lang may Uy, salamat po, Ping Laksamana. Magagaling din yan sila, mga kababayan. Ano po? Kaya, pasensya na mga boss chief amo, sir. Kung sasabihin nyo, tatanungin nyo ako si Mark Ramos, naku, bakit ganun? Masaya pa.
nagsalita si Amy. Kasi alam naman ho natin mga kababayan, recycle na naman po ulit sila. 'Di ba? Back to square one na naman po sila. Oh, nasa na? Deads na naman. Mukhang papalitan na naman po ang superhero nila, mga bossy. Kiko Barsaga, wala na, dinamp na, binasura na. Sumunod, eto, pumasok si Saldico. Mukhang mababasura na din. Hindi umubra yung Saldico. No? Hindi umubra yung Saldico. So ngayon, eto naman. Balik tayo sa umpisa. Balik tayo sa umpisa. Di po ba mga kababayan? Ganyan lang ho yan. No? Bakit masaya si Mark Ramos? Pagkadadali hong i-debunk nitong mga ito. Kumbaga sa mga vlogger ho, mga bossing, easy money na naman po. Nagagalit sa akin yung mga ibang kasi naman ito si YouTube, grabe magbigay ng pasweldo kasi si YouTube. No, kaya nagagalit sa akin yung ibang mga tao. Ngayon mga boss chief mo sir, asan ba dito? Yung susunod natin. Bukod ho dyan, mga kababayan, bago tayo pumunta mismo kay Amy Marcos, ha? Bago po yan, mga boss chief mo, sir. Eto, nag-back up si Congressman Abante sa Pangulo natin, mga bossing. Simple lang din ito, no? Abante backs Marcos call for evidence-based case filing. Simple lang mga kababayan. Ito pong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi po mala Duterte ang style na bara-bara. No, dating Pangulong Duterte, meron pang chart. May chart pa pagkalaki-laki. Kulay kulay ba yun? Dilaw. Yun po yung Manila paper. Tama ba ako? Yung Manila paper. Ang daming nakalista dun. Di ba? Ang daming nakalista, mga boss chief mo, sir. Pero sabi ni Tunying, yung dating Pangulo, may naipakulong ba? Uy, sampal yun sa mga doon sa ibang INC Pasensya na mga ibang INC Sampal sa inyo yun. Mismo si Katunyek. Pakita ko muna, tapos tutuloy ulit tayo. Babalikan natin si Abante. Okay? Pakita ko muna. Ibalik natin yung video ni Katunyek ho. Na mismong siya, sinasabi niya na walang naipakulong ang dating Pangulo. Nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Nakita nyo? May mga pinangalanan tao, pero nakulong ba, Tunying? May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt nun? Hihinto kita dyan, Katunying, makakasakit ka ng mga kapwa natin Pilipino. Although alam natin, mga DDS, alam natin medyo may kahinaan yung mga ulo. Di ba? Pero hinto kita dyan, ayaw kitang makasakit ng ulo. No? Ayaw kitang makasakit ng damdamin ng mga DDS. Pag sinabi mo, baka si Greco Bellica magbigte.